natin sakyan si Jaime. Iniwan ka na ng ama mo! Kasalanan to ng papa mo. Ay mo talaga sabihin! Natulala si Rafael nang makita niya ang larawan ni Christine sa dingding ni Mang Estong habang kinikwento ng matanda na pinatay ang panganay niya na halos hindi alam ni Rafael kung anong sasabihin niya sa mga sandaling yan nang matuklasan niya ang katotohanan. Kaya agad niyang tinanong kung sino ang panganay ni Mang Estong na agad namang sinabi ng matanda na si Christine kaya napagtanto niyang tama ang hinala niya at mas lalong natulala ito. Sinaad ni Mang Estong na hanggang sa mga sandaling yun ay wala pa ring lumalabas na sospek sa pagpatay sa kanyang anak na pati si Moises at si Grace ay pagdadamutan din ba nila ng hustisya. Hindi naman maamin ni Rafael sa mga sandaling yan na nakarelasyon niya si Christine na siya ang dahilan kung bakit pinatay ang dalaga kaya nangako siyang tutulungan niya sila at kailangan nilang maniwala kung anong mga sinasabi niya. Dumiretso si Rafael sa kondo niya at uminom siyang mag-isa dahil hindi niya lubos akalain na patay na si Christine. Inalala ni Rafael ang lahat kung papaano sila nagkakilala ng dalaga at kung gaano kabait si Christine. Sa mga sandaling nagkaproblema sila ni Mercedes ay nahulog ang loob niya na sinubukan nilang itago ang relasyon nila pero nahuli pa din sila ni Mercedes. Sa sandaling nagdesisyon na si Christine noon na magbagong buhay at magpasyang magsimula muli kasama ang anak niya na kailanman ay hindi niya sinabi kay Rafael na may anak sila pero ito ang naging dahilan kaya siya pinatay ni Mercedes. Hindi alam ni Rafael kung papaano niya aaminin kila Mang Estong ang lahat na ang tanging alam niya na magagawa niya sa sandaling yan ay ang mabigyan ng hustisya si Christine at ang kapamilya niya. Agad namang sinabihan ni Mang Estong si Grace na hindi niya matatanggap yung alok ng Pangulo na kailangan nilang tumakas dahil kung gagawin nila ang bagay na yun ay para rin nilang inamin na sila nga ang may kasalanan. Hiniling naman ni Grace na pumayag na sila sa hiling ni Rafael pero pinaalalahanan siya ng tatay niya na nangako sila sa isa't isa na lalaban sila. Umalma naman si Grace at tinanong niya kung papaano nila ilalaban na patay na din ang ate niya at nagtatago din si Moises na hindi pa nila alam na hawak na ni General Arevalo na sinabihan pa ni Grace ang tatay niya na hihintayin pa ba nilang mamatay si Moises bago sila sumuko na kailangan nilang tanggapin na wala na silang kalaban-laban. Dahil sa pagtatangka ni David kay Grace ay natakot ito na kaya nilang gawin nila Jaime ang lahat para bumitaw sila sa katotohanan at kahit anong gawin nila ay hawak nila ang batas dahil mga kasamahan nila sa GSX ang mga nakahawak sa matataas na posisyon kaya kontrolado nila ang lahat at kayang-kaya nilang baliktarin ang katotohanan na walang kalaban-laban ang mga inosenteng tao sa mga kamay ng mga sagrado. Habang malalaman na ni Rafael kung saan tinatago ni Jaime si Danica at gagawin nila ang lahat kasama sila Divine at Eleazar para sakyan ang mga plano ni Jaime na ito lang ang tanging paraan para mabawi nila si Danica. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.